Mayroong mas malaking problemang kakaharapin ngayon ang buong mundo mga kababayan dahil ang Saudi Arabia nagbabala na po ng isang malaking military action laban po sa Iran. Okay, so yan ang ating alamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre, bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. Okay, mga kababayan, no, medyo ito po ay masamang balita, hindi lang po dito sa ating bansa. Bagkus ito po ay sa pangkalahatan po, sa buong mundo, mga kababayan. Dahil matapos nga pong atakihin po no ng Iran, ito pong ilan sa mga lugar dito sa Saudi Arabia, mga babayan, nagbabala na rin po no ang Saudi Arabia ng mga military action laban po dito po sa Iran, mga babayan. At ito po no ay mayroong pong malaking epekto, mga babayan, no sa mga epekto po ito dito sa mga langis, mga babayan, no na inaangkat po at nagsisirculate sa buong mundo, mga babayan. Alam naman natin na nasa Middle East po no ang malalaking supply ng langis no na ginagamit sa buong mundo, mga babayan. At ito po yung balita na yan na kung saan no ang Saudi Arabia po no ay nagbabala po dito po sa mga missile attacks ng Iran, mga kababayan. Okay, so ito panoorin natin at atin itong pag-usapan po. Alright? Let's go. Nagbabadya na namang tumaas pa ang presyo ng langis sa world market matapos ang mga panibagong pag-atake sa oil at energy facilities sa Middle East. Di ba, mga babayan? Kung ngayon po nasa 80 po ang unleaded, yung mga gasolina, mga babayan. Tapos ang crudo po, yung yung diesel, mga babayan, ay nasa 100 na po. Mas malaki ang magiging epekto po nito. No, mukhang mas malaki pa po ang itataas nito sa mga susunod na araw, mga babayan. Dahil ito rin pong Iran, ayaw din pong tumigil, ano? Nadamay na nga po ang ilang mga lugar diyan po sa Saudi Arabia. Posible ring lumala pa ang krisis dahil tila napupuno na ang Saudi Arabia sa Iran. Ito ang malaking problema kasi napupuno na po yung Saudi Arabia sa Iran, mga kababayan. No, mukhang mas malaking military action po ang mangyayari dito at mas malaki po at mas malala, mga kababayan, ang mga posible pong mangyari ngayon. Ang detalye sa agenda report ni Laika Cuevas. We have reserved the right to take military actions if deemed necessary. And if the time comes, the leadership of the kingdom will take the necessary decision. Yan ang babala ng Saudi Arabia matapos Medyo mabigat yung babala na yun, mga kababayan, kung kinakailangan po. No, na kailangan nilang gumawa ng mga military action, kung kinakailangan, mga kababayan, ay gagawin po nila, mga kababayan. Yan po ang babala ng Saudi Arabia. targetin ng Iranian missiles ang Riyadh. May lugar pa rin naman daw sa diplomasya, pero nawawalan na raw ng tiwala ang Saudi sa Tehran. And I think that's the clearest signal of how Iran feels about diplomacy. It doesn't believe in talking to its neighbors. It tries to pressure its neighbors. And what I can say categorically, that's not going to work. No? So pinipressure nila, mga kababayan. Yan po ay ayon po sa Saudi Arabia at yan yung kanilang pagkakaintindi dito po sa ginagawa ng Tehran. Ano? Ng Iran po sa mga kalapit bayan nila, sa mga kapitbahay nila diyan sa Middle East. 'Di ba, mga kababayan? Kasi kung titignan ninyo maigi, no, ang mga tina-target nila is yung mga facilities po ng Amerika. No, ang problema na marami pong mga bayan o maraming mga lugar no ang naaapektuhan po o nadadamay. 'Di ba, mga kababayan? Yan yung yan yung mga nagiging ano tawag natin dito, consideration po ng Saudi Arabia. 'Di ba? Pwede naman mag-usap, pero ito pong Iran, mga kababayan, ay tila hindi po sila sa ganun eh. 'Di ba? Parang ang gusto nila is atake rin sila. No, all out war din sila, mga kababayan. Kung sakaling pwede naman palang pag-usapan yan, bakit hindi nila gawin? 'Di ba?
So ilan na po sa mga leader po ng Iran ang namatay, mga kababayan, pero magpasa hanggang ngayon, no, ay ayaw pa rin nila makipag-usap. 'Di ba? Mas maganda sana kung mag-uusap po. No, dahil hindi lang naman po sila yung apektado rito, buong mundo po ang apektado dito, mga kababayan. Pilit din ng Qatar matapos atakihin ng Iran ang Ras Laffan Industrial City, Diba? isang vital energy facility sa Gulf region. Pinalalayos na nito ang security and military attaché ng Iranian Embassy. Yan, no. Dapat ganyan din dito sa Pinas, no. Pagka makulit, no, yung mga Chinese embassy dito, dapat palayasin na rin. Ayon sa Tehran, ganti ang mga pag-atake sa Israeli strike sa South Pars gas field. Hugas kamay si US President Donald Trump sa aksyon ng Israel. Wala rin daw kinalaman ng Qatar dito. Dagdag ni Trump, hindi na uulit ang Israel, pero hindi raw siya magdadalawang isip na pulbusin ang South Pars gas field kung aatakihin muli ng Iran ang Qatar. Yun. Nasa ikatlong linggo na ang US-Israeli war. So, mukhang walang katapusan to, mga babayan, no, na gantihan. 'Di ba? Nakikita natin dito. Walang katapusang gantihan, no, at hangga't hindi po dumadapa ang Iran, mga babayan, no, hindi po matatapos ang kaguluhang ito. Iran, isang sigalot na yumanig sa ekonomiya ng buong mundo. Para sa agenda 'Di ba? Pero ito pong Iran talaga ayaw pong magpatalo, mga babayan, dahil nagbabala rin po sila, no, ng kanilang paghihiganti, no, ipaghihiganti daw po nila yung mga nasawi po nilang dalawang leader, mga babayan. Okay, so ito. Ng matinding Nagbabala ang Iran ng matinding paghihiganti kasunod ng pagkasawi ng kanilang National Security Chief na si Ali Larijani sa isang airstrike ng Israel. Diba? Sabi sa inyo wala pong katapusang gantihan to, mga babayan. Hanggat may namamatay po ng mga opisyales, no, ng Iran, mga kababayan, hindi rin po sila titigil sa pag-atake. Diba? Kailan kaya madadala itong Iran? No? Ilang leader na yung namamatay sa kanila, ilang leader na yung nawawala sa kanila, mga kababayan. Diba? Pero sana naisip nila, no, na hindi lang naman sila ang apektado rito, buong mundo. No, mas maganda siguro kung makikipag-usap na lang sila at pag-usapan ano nga ba yung mga hindi na pagkakaintindihan, mga kababayan. 'Di ba? At hayaan na nilang maglayag para mangyayari yung mga gera na yan, mga kababayan, no, hindi po maapektuhan ang buong mundo. 'Di ba? Kumbaga yung gera sa kanila na lang ng Amerika, no, ng Iran at yung ibang mga bansa ng Israel, mga kababayan. 'Di ba? At least gumagalaw pa rin yung buong mundo. Kaya lang ang problema, hinarang nga po nila. No, yung mga nagdi-deliver po o yung mga naglalabas po ng langis mula po diyan sa lugar na yan. 'Di ba? So yun yung yun yung nakakaapekto sa buong mundo 'Di ba? Yung napakalaking supply ng langis na yan, no, na hindi po makalabas diyan sa lugar po ng Iran. Agad na nagpakawala ng mga missile at drone ng Iran patungo sa Israel at mga target sa Gulf na ikinamatay ng ilang sibilyan at nagdulot ng pinsala sa iba't ibang lugar. Grabe, Sa no? kabila ng pagkawala ng isa sa pinakamahalagang pinuno ng bansa, tiniyak ng Iran na hindi maapektuhan ang kanilang pamahalaan. Ayon sa Foreign Minister ng Iran, nananatiling matatag ang political at military structure ng bansa at hindi nakasalalay sa isang individual ang operasyon nito. Idiniit din ito na kahit ang pagkamatay ng kanilang supreme leader noong nakaraang mga linggo ay hindi nakapagpabagsak sa sistema ng pamahalaan. Samantala, libo-libong Iranian naman ang dumagsa sa mga lansangan ng Tehran para magdalamhati sa pagkasawi ng kanilang mga leader. Nagsagawa ng funeral procession ng Iran kung saan makikita ang kabaong ng mga nasawing leader na nababalutan ng bandila ng Iran. Kasabay nito, patuloy ang palitan ng pag-atake sa pagitan ng Iran, Israel at Estados Unidos. Sa kabila ng pagkasawi ng matataas na leader ng Iran, nananatili ang matatag nitong paninindigan na ipagpatuloy ang laban at ipaghihiganti ang pagkamatay ng kanilang mga pinuno. James, Yung sinasabi sa inyo, no, walang katapusang gantihan to, mga babayan. No, hanggat may namamatay po ng mga pinuno ng Iran, gaganti at gaganti po ito. No, so sa ngayon mukhang wala pong lugar o mukhang walang puwang, no, ang isang dialogo, no, para po sa Iran dahil ang mukhang ang importante sa kanila sa ngayon, no, maipaghiganti po
etong mga nawala pong leader nila, mga kababayan. At ito po talaga naman ay makakaapekto po, no, sa pangkalahatan, no, sa buong mundo, sa operasyon ng buong mundo, sa ekonomiya ng buong mundo, mga kababayan. Mukhang kailangan na mag-step in, no, ng UN dito, mga kababayan, at patigilin na itong mga pag-atake na to at daanin na, no, sa isang magandang usapan, mga kababayan, para mapatigil na rin po, no, itong mga malaking pag-atake na to, dahil lahat talaga tayo apektado po dito, ano. So yan, no, muli tayo nagbabalik dito sa Mobs Reaction TV. Maraming salamat sa inyong suporta. At paki-click na rin po ang subscribe button dyan sa ibaba. At paki-like na rin po ang ating video ngayon at ang notification bell para updated kayo sa mga latest video uploads natin. Alright, so kita-kits tayo sa ating next video. Ito muli ang inyong Kuya Mobs dito sa Mobs Reaction TV. Peace. I'm out.